Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagpapagang balita. Mga residente ng Baguio, hati ang opinyon sa pagtanggal ng alert level system ng bansa. Pagawaan ng walis tambo sa Burgos, La Union, nasunog. Private eye agent ng PIDEA Cordillera, pinarangalan. Mga pulis, nagsagawa ng serye ng kawang-gawa sa Cordillera. Pagpalit ng kulay ng sasakyan, hindi basta-basta. Kung bakit, alamin sa Ikaw at ang Batas. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Daimbag nga rabii amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Hati ang opinyon ng mga taga-Baguio sa mungkahing pagtanggal ng alert level system ng bansa sa kabila ng presensya ng Omicron subvariant. Magbabalita, Charles Limon. Nagpabakuna na kanina ng booster dose si Aling Elizabeth laban sa COVID-19. Ngayong bakunado na, medyo kumpiyansa na daw siyang matanggal ang alert level system ng bansa. Pero pag hindi naman tatanggalin, ang endanger naman yung income natin. So, parang sa akin, it's up to us na to make our body healthy o kaya follow na lang yung protocols, yung mga ganon, yung advice ng mga health workers natin, yung mga frontliners natin. Tutol naman si Rovic sa pagbasura. Dapat napakunahan na po siguro parang mostly ng population po natin. Para at least kahit tanggalin na nila yung alert level 1, alert level 2 para ano po. Para at least we can go back to our normal ways na po. Ayon kay Presidential Advisor for Entrepreneurship na si Joey Concepcion III, napapanahon na raw para tanggalin ito. We should start to discuss kasi the concern is that pag tinanggal yung public state health emergency, yung pagkukunan ng budget nila sa mga pagbibili ng bakuna at medisina baka mawala, no? So pero may mga paraan dapat tignan rin yan kung paano natin pwedeng i-budget rin yan at least malalaman natin anong game plan kasama natin ang private sector. Sa ngayon, idineklara ng Centers for Disease Control and Prevention na low risk na ang bansa. Pero ayon kay Dr. Edsel Salvania, marami pang dapat alalahanin bago ito tanggalin. Pag-aralan. Naiintindihan ko naman sinasabi ni Sec Joey na we really have to be aggressive at reviving our economy. That is perfectly understandable. Of course, meron rin kasing mga naka-attach na conditions doon sa public health emergency, doon sa state of calamity, katulad na nga ng sinabi rin ni Yusek Vergere, yung ano natin, EUAs, mawawalan niya ng visa kung bigla natin tanggalin itong state of calamity, state of emergency. So Tuloy pa rin kasi ang rollout ng bakuna sa bansa. Mahalaga pa rin ito laban sa COVID-19.
Nung nakita po natin na medyo tumataas po yung ating transmission sa variant, tinaas po natin ng 90 million. Pero nakita po natin na yung talagang yung 70 million po na nagawa po natin, gusto namin po pasalamatan ang National Vaccination Operations Center dahil kasi napakalaki na po na itong naiambag po natin sa susunod na administrasyon. Pero kahit tanggalin na ang alert level system, di pa kumpiyansa ang mga residente ng lungsod na tanggalin ang face mask. Ayun, wag muna. Kasi hindi pa tayo totally na okay doon sa COVID. We should always wear our mask pa rin po for our protection and safety pa rin po. Siguro matagal pa po bago tayo parang we can no longer wear mask in public places po. Sa ngayon, itignan pa kung pag-uusapan ito ng bagong administrasyon at pati na rin ang mga pribadong sektor ukol sa naturang ideya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Tapos yung second booster po natin. Samantala, nasunog ang isang bahay pagawaan ng Walis Tambo sa Burgos, La Union. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Halos 2 oras tinupok ng apoy ang isang bahay pagawaan ng Walis Tambo na tinitirahan ng 70 anyos na lola sa Barangay Bilis, Burgos, La Union pasado alas 4:30 kahapon. May sinumpaang salaysay ang 2 witness na nakakita sa mismong nangyari na mayroon silang narinig na parang may sumasabog na parang kuryente ng wire. Tapos pagkatapos nun, meron na silang nakitang usok, ma'am. Sa bilis umano ng paglaki ng apoy, nadamay sa sunog ang katabing bahay. Ang bahay na natunog ay may kalumaan na at batay na rin sa testimonya ng may-ari ng bahay. At ito rin ay yari sa light materials, kaya naman mabilis na kumalat ang sunog. Kasi maraming tiger grass at saka damit na nakaimbak doon. Tapos meron pang mga junk shop, kaya mahirap pagulayin ng sunog. Dinala na ang 70 anyos na lola sa Burgos Rural Health Unit dahil sa tinamong mga sugat. Meron nasaktan yung isang matanda na sinubukang mapulayin ng sunog pero sa kasamaang palad na nahulugan siya ng debris. Kaya naman meron siyang sugat sa mukha at the same time sa kanyang kamay. 6:20 na ng gabi na ideklara ang fire out. Tinatayang aabot sa 160,000 ang danyos sa sunog. Tinitignan nila ngayon ang posibilidad na electrical ignition caused by loose connection ang naging sanhi ng sunog. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Aabot naman sa ₱250,000 ang natanggap ng isang informant o private eye na pinarangalan ng PDEA. Magbabalita, Charles Limon. Balot na balot ang katawan at halos hindi makilala. Ganito pinarangalan ang mga tinatawag na private eye agents ng PDEA. Operation Private Eye is a citizen-based information collection program of the Dangerous Drugs Board, the Philippine Drug Enforcement Agency, and the different non-governmental organizations engaged in the fight against illegal drugs. It aims to counter fear and apathy as hindrances to active participation of the citizenry in reporting drug activities by ensuring anonymity of the informant and giving monetary rewards. Sa 6 na pinarangalan, isa dito ay mula sa Cordillera. Yung taong ito nag-information that resulted in the seizure of yung dried marijuana leaf ito, 91,515 grams ng dried marijuana leaf ito. Ito yung operation na nangyari sa Tuba, Benguet noong November 2021. Aabot sa higit 500,000 pesos ang natanggap ng naturang informant o private eye ng PDEA Cordillera. Ayon kay Director General Wilkins Villanueva, malaki ang ambag ng mga informant sa kampanya kontra droga. Dahil ito ang oras na naipapaabot natin ang ating pasasalamat sa mga naging parte at kabahagi
ng ating kampanya kontra illegal na droga. Isang pasasalamat na nagdadala ng panibagong pag-asa at kasiguruhan at pagkalinga sa ating pangako na ang sino mang magsusumbong at magpapaabot ng kanilang impormasyon patungkol sa transaksyon ng illegal na droga ay may kaakibat na pabuya. Sa Cordillera, malaking tulong din ang mga private eye sa pagsugpo sa transaksyon ng marijuana na malaki pa ring problema sa rehiyon. Paniniyak ng PIDEA ang seguridad at pagtatago ng pagkakakilanlan ng mga gustong maging informant. Magpe-presenta personally yung tao na gustong magbigay ng information sa PIDEA. So, kailangan niyang pumunta sa opisina ng PIDEA at iproseso yung kanyang papeles bilang isang informante. Tutulong siya sa pagsagawa ng operation in a way na hanggang magresulta po yung operation. Kaya naman, hinikayat pa ng PIDEA ang publiko na makipagtulungan sa ahensya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. All other awardees to please join the command group. Naghatid naman ng tulong at serbisyo ang mga pulis ng Cordillera sa mga malalayong lugar ng rehiyon. Ang kwento hatid ni Charles Limon. Meron tayong Memorandum Circular ng Land Transportation Code. Memorandum Circular 89-105, Section 73. At dito in-increase niya yung mga listahan ng mga violations para ma-justify ang ma-impound yung mga vehicles na ito. Siguro nagtataka tayo, dati tinitikitan lang tayo ng mga agents or enforcers ng Land Transportation Office. Ngayon, talagang kinukuha na nila yung sasakyan at ini-impound. So ano yung mga instances na may impound ang iyong vehicle? One, invalid, improper, or not registered vehicles used in our streets or roads. Ayan, dapat register ka. Another is pag nag-change engine, change color, engine block, replacement of engine block without authorization from the Highway Patrol Group and the Land Transportation Office, then impound na naman. Yan, yung change of color. Hindi lang po basta-basta mag-decide ka na palitan mo yung kulay ng sasakyan, ngayon na palitan mo. May proseso yan, kailangan mong kumuha ng clearance from the LTO as well as the Highway Patrol Group. Also using license numbers or tags or plates of other vehicles. Yung mananghihiram ka ng plaka ng iba para makaiwas sa coding, for example. This is a ground for impounding of vehicle. Meron din yung mga defective parts, wala kang tail light, wala kang brake light, no, or other accessories na kinakabit mo, yung wangwang, yung lights na unlawful under PD 96, may impound ang yung vehicle. Yung mga, for example, PUV, unauthorized deviation from the route. No, halimbawa, ang rota mo ay Aurora Hill to Baguio, or Aurora Hill, Session Road, Harrison, back to Aurora Hill. Pero ikaw ay nagbiyahe ng Aurora Hill, Pacdal, Mines View, Wagner Road, Leonard Wood Road, at ikaw ay nahuli, then yan yung tinatawag nilang out of line, hindi na lang lisensya ang kukunin, but your vehicle will be impounded. Of course, if you are driving without a license, your vehicle will be impounded. No? Driving without license plate, fake driver's license, yung mga stickers na nilalagay mong registration stickers na fake,
fake official receipts and certificate of registration. Normally, ang nire-require ng Land Transportation Code is you should put the original ORCR doon sa iyong sasakyan. Kaya lang, syempre maingat tayo kung minsan at ang nilalagay natin ay photocopy of the ORCR. Technically, hindi ho pwede yan. Dapat original of the ORCR. Lalo na pag wala kang franchise at ikaw ay nagbibiyahe ng passengers, ayan yung tinatawag na colorum, you will now have your car impounded. Then, of course, expired driver's license, fake driver's license, or nabigyan ka ng violation receipt. No, good for 3 days lang yon, pero 2 months na, ginagamit mo pa rin yon, na hindi mo tinutubos yung driver's license mo, your car will be impounded. So those are the instances when pwedeng i-impound ng LTO ang iyong mga sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, mga pulis, nagsagawa ng serye ng kawanggawa sa Cordillera. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Butag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag,
Yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Naghatid naman ng tulong at serbisyo ang mga pulis ng Cordillera sa mga malalayong lugar ng rehiyon. Ang kwento hatid ni Charles Limon. Tinungo ng pulisya at militar ang pinakadulong bahagi ng Tinag-Abra upang maghatid ng tulong sa Sitio Bakbakalaw ng Barangay Alawa, Tinag-Abra. Sinuong nila ang mahigit 2 oras na pagbiyahe sa ilog at matarik na bundok makarating lang sa lugar. Pagdating sa lugar, agad silang namigay ng face mask sa mga residente at nagbigay din ng impormasyon ukol sa pandemya. Pagkatapos nito ay nagsagawa ng palaro para sa mga kabataan at mga maagang pamasko. Aabot sa 40 na mga residente ng nasabing sitio ang natulungan ng mga otoridad. Tulong medikal naman ang hatid ng pulisya ng Mountain Province Police Provincial Office sa Bontoc Mountain Province, katuwang ang pribadong sektor. Hatid nila ang iba't ibang serbisyong check-up, pagbubunot ng ngipin at iba pa ang ibinigay ng grupo. Namigay din ng bitamina at mga gamot ang pulisya sa 150 na mga residente na nakinabang sa nasabing aktibidad. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa kaugnay na balita, hinahangaan ng mga netizen ang Tuba PNP dahil sa ginawang pagtulong sa ilang mag-aaral ng San Pascual Elementary School. May kwento si Randy Guzman. Umani ng papuri at pasasalamat mula sa mga netizen ang mga pulis ng Tuba Municipal Police Station matapos mag-trending ang litrato. Makikita dito ang ilang estudyanteng tila nakapila habang hinahainan ng pagkain ng isang pulis ng Tuba Municipal Police Station. Nung nakita nilang naglalakad tong mga pupils galing sa paaralan dito sa San Pascual Elementary School located at Sitio Apni San Pascual, naawa naman tong mga kapulisan natin at tinawag nila itong mga bata para makikain sa kanila. Ang mga bata talagang doon lang sila pwedeng mag-aral sa elementary. Walang ibang malapit na paaralan. That's why they are really sacrificing in going to that school para makapag-aral lang. Ilan pang araw sa mga estudyanteng ito ay nakayapak pa habang naglalakad sa ilalim ng tirik na araw. Lahat ng kapulisan, particularly sa mga MPS natin, ay mayroon tayong programa na tinatawag nating Good Deeds. Dito po, tumutulong yung mga kapulisan natin, particularly sa mga remote areas. Tumutulong sila kung ano man ang pwede nilang maitulong sa komunidad na pinagsisilbihan nila. Gaya nung isang araw. Isa ring paraan ito para maipakita na hindi dapat katakutan ang mga pulis. This is to show na dapat yung mga tao natin ay hindi dapat matakot sa kapulisan natin. Particularly itong mga bata na kung minsan yung mga parents ng mga bata pag gusto nilang matakot itong mga bata, ginagamit yung mga pulis. So this is to show na hindi kami talaga kaaway sa mga kabataan natin, sa mga komunidad, but to show that we are partners sa pamumuhay natin, particularly sa mga malalayong lugar po. Pinagtutuunang pansin rin nila ang programa ng kabataan kontra ilegal na droga. Katunayan, halos 20 mga kabataan mula sa iba't ibang lugar sa Tuba, Benguet ang kanilang ipapasyal sa iba't ibang atraksyon para na rin bigyan sila ng kaalaman tungkol sa mga lugar na ito. Mahalaga to para at least makita ng mga bata na we are really intent to maintain the
peace and order in the community. At saka ito po ay magbigay ng warning sa kanila na mas maganda talagang mag-excel sa para may kabuhayan sa future itong mga bata na to. We are just trying to set an example na pwede naman tayong mabuhay sa marangal na and that they will refrain from doing things that are against the law. Pinagpaplanuhan na rin nila ang pagsasagawa ng mga feeding program at pagbibigay ng ilang mga kagamitan lalo na't nagsisimula ng muli ang face-to-face classes. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. TG Home Builders patuloy sa paglaki sa kabila ng pandemya. Ang kwento, susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spraying. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalanan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Sa milk din ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts.
Bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Hanap nyo ba'y dekalidad ng mga kasangkapan sa inyong mga pinapagawa at pinapagandang mga bahay? Sagot kayo ng isang home finishing shop sa Baguio City. Alok din nito ang libreng home delivery. Magbabalita, Randy Guzman. Mula sa aluminum at mga salamin ng mag-asawang Fernando at Rosemary Chong sa La Trinidad, Benguet noong 2013, ngayon, kilala na ang kanilang kumpanyang TG Home Builders bilang isa sa pinakasikat na nagbebenta ng home finishing materials sa La Trinidad, Baguio City at Urdaneta, Pangasinan. Flooring materials like tiles and stone products, PVC panel, electrical and plumbing supplies, bathroom fixtures, lighting fixtures po, and meron na rin po kaming mga hardware for structural like cement and steel bars po. Bagamat tuloy-tuloy ang paglaki ng kumpanya, maging sila raw ay napilitang magsara ng ilang linggo nang magsimula ang pandemya. Pero nakaisip sila ng paraan para magtuloy ang kanilang mga serbisyo. Para matuloy pa rin natin yung pag-improve natin ng mga houses natin at saka yung mga paano natin matatapos yung mga bahay natin, especially may mga times din na kailangan talaga natin na tapusin yung bahay natin kahit na pandemic na. So what we did nung meeting po namin, we've come up with the online ordering system. Bali sa online ordering system po natin or sa online ordering po natin sa Facebook, i-message nyo lang po kami sa Facebook kung ano po yung order nyo. Pwede nyo pong i-send sa amin yung mga yung sa post po namin, or pwede po kayong mag-comment sa mga post namin, and then sasagutin na po namin yon. May mga agents po kami behind the office na meron pong nag-aabang po na sasagot po sa mga inquiries po ninyo. Dahil sa online delivery ng TG Home Builders, dagdag pa ang pagbabalik ng lahat sa new normal, mas naging maganda ang takbo ng negosyo. Nag-improve naman po yung sales namin po doon sa based po doon sa aming financial records po. Parang umakyat po siya ng more or less 100%. Kadalasan sa mga patok na ino-order ng mga online customers ay PVC panels, tiles, boards and frames, water tanks, bathroom fixtures, at mga ilaw. Libre ang delivery kahit pagaano karami ang order. Sa patuloy nilang pamamayagpag sa negosyo, patuloy rin silang nakakapagbigay ng trabaho. Mas lalo po kaming dumadami. Even before po nung pandemic, tuloy-tuloy lang po kami. Nagkaroon po kami ng pause sa service, pero gumawa po kami ng way para magkaroon pa rin ng work yung mga kasama namin. Nagkaroon po kami ng skeletal na working system, which is by scheduling. Pangako ng TG Home Builders, buong serbisyo at kalidad ng mga materyales para sa lahat ng mga nangangarap at nagnanais ng maganda, matibay at kalidad na bahay. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.